Kumusta kayong lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos, at ngayon ay susuriin natin ang isang kamangha-manghang paksa, ang kape bilang elixir ng kabataan para sa mga matured na balat. Naranasan na ba ninyo? Habang tinitingnan ang inyong sarili sa salamin at hinahaplos ang inyong pisngi, ang isang buntong hininga dahil sa pagdami ng wrinkles sa paligid ng inyong mata o ang paglitaw ng mas maraming dark spots sa inyong kamay at pisngi, mabilis lumipas ang panahon, ninanakaw ang ating kabataan at iniiwan ang mga bakas ng pagtanda. Maraming beses nating gustong alagaan ang ating sarili, pagandahin ng kaunti, ngunit nag-aalala tayo sa halaga, sa paggamit ng mga kemikal na nakakasira sa balat o simpleng hindi natin alam kung saan magsisimula. Ngunit mahal kong mga kaibigan, huwag kayong malungkot o mag-alala pa dahil ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng mga elixir na nasa loob lamang ng ating kusina. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang sikreto, isang paraan upang radikal na pabatain na napakasimple, mura, at nakakagulat na epektibo gamit ang isang pamilyar na sangkap, ang kape. Hindi lamang pampagising ang kape. Ito rin ay kalaban ng mga wrinkles at dark spots kung alam natin kung paano ito gamitin ng tama. Gagabayan ko kayo ng hakbang-hakbang, ng maingat, upang makamit nating muli ang makinis, malambot, at mapula-pulang balat para sa bawat paggising ninyo sa umaga ay mas masaya kayong titingin sa salamin. Bago tayo sumisid sa mga kahangahangang recipe na ito, pakiusap, bigyan ninyo ako ng like at mag-subscribe sa aking channel. Ang inyong suporta ang pinakamalaking motibasyon para sa akin at sa aking team upang ipagpatuloy ang paghahanap at pagbabahagi ng mga sikreto para mamuhay ng may kagalakan at kalusugan bawat araw. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Ngayon, inaanyayahan ko kayong umupo, uminom ng tubig, at sama-sama nating bawiin ang kabataan. Unang bahagi. Bakit? Ang kape ay isang elixir para sa matured na balat. Mahal kong mga kaibigan, bago tayo magsimula, gusto kong malinaw ninyong maintindihan kung bakit ang kape ay napakamirakulo. Hindi tayo sumusunod sa mga uso, kundi nagpapaganda tayo batay sa kaalaman, hindi ba? Ayon sa modernong medikal na pananaliksik, ang kapeng barako ay naglalaman ng 3 lihim na armas na napakalakas laban sa pagtanda ng balat. Ipaliwanag ko ito sa pinakasimpleng paraan upang madali ninyong maintindihan. 1. Ang kape ang hari ng antioxidants. Habang tayo ay tumatanda, ang katawan ay naglalabas ng free radicals na nagiging sanhi ng pagtanda ng cells ng balat at pagkakaroon ng wrinkles. Ang kape ay naglalaman ng maraming polyphenolic compounds at hydroxycinnamic acids. Isipin ninyo ang mga compound na ito bilang matatapang na sundalo na tumutulong protektahan ang balat mula sa pag-atake ng panahon at ng araw. 2. Ang caffeine ay nagpapahigpit ng balat. Ang caffeine ay hindi lamang nakakatulong upang gisingin ang utak, kundi gisingin din nito ang pagod na balat. Mayroon itong banayad na epekto ng pagliit ng mga daluyan ng dugo na nakakatulong upang mabawasan ang pamamaga ng mga bag sa ilalim ng mata at nagpapamukha ng balat na mas matatag at makinis. 3. Banayad na exfoliation. Ang matured na balat ay kadalasang may mabagal na cycle ng pagbabago. Ang isang layer ng magaspang na patay na balat ay kumakapit sa ibabaw na nagpapamukha sa balat na mapurol at ang mga sustansya ay hindi makapasok. Ang maliliit at pinong butil ng kapeng barako ay dahan-dahang magtatanggal ng lumang layer na ito upang ibunyag ang isang bagong balat na mas mapula-pula sa ilalim. Ngunit ang pinakamahalaga ay malaman kung ano ang ipapares sa kape. Ang paggamit nito ng mag-isa ay maaaring magpatuyo ng balat. Ngunit kung ipapares sa tamang kasama, ay magiging ito ang pinakamagandang beauty cream. Ngayon, hindi ko na kayo patatagalin. Lilipat na tayo sa pinakamahalagang bahagi. 4 na recipe ng kape maskara upang tanggalin ang wrinkles at dark spots
at makamit ang balat na walang edad. Ikalawang bahagi, 4 na golden formula para sa pagpapabata ng balat gamit ang kape. Formula 1. Kape at walang asukal na gatas. Paalam sa mga dark spots. Mahal kong mga kaibigan, upang gamutin ang mga dark spots at hyperpigmentation, kailangan natin ng kasama para sa kape, ang sariwang walang asukal na gatas. Ito ay dahil ang gatas ay naglalaman ng isang natural na sangkap na tinatawag na lactic acid. Sa dermatology, ito ay itinuturing na isang gintong sangkap na nakakatulong upang paputiin ang balat ng napakabanayad at napakaligtas para sa sensitibong balat ng mga nakatatanda. Ang proseso ay napakasimple. Gawin ito sa sumusunod na paraan. Mga sangkap, 2 kutsara ng kapeng barako, mas mainam kung kakagamit lang ninyo sa araw at basa pa. Kung wala kayong barako, maaari kayong gumamit ng purong ground coffee, ngunit huwag na huwag gagamit ng instant coffee na may asukal o gatas. 3 kutsara ng sariwang walang asukal na gatas. Anumang uri ay puwede, basta walang asukal upang maiwasan ang pagdami ng bakterya. Mga hakbang, paghaluin. Ilagay ang kape at gatas sa isang malinis na lalagyan at haluing mabuti gamit ang kutsara. Ayusin ang dami upang ang mixture ay magkaroon ng makapal at creamy na consistency. Hindi ito dapat masyadong malabnaw upang hindi tumulo at hindi rin masyadong tuyo upang kumapit ng maayos sa balat. Paglalagay ng maskara. Bago ilagay, hugasan ang inyong mukha ng maligamgam na tubig. Ang maligamgam na tubig ay nakakatulong upang bumukas ng dahan-dahan ang mga pores na lumilikha ng daan para sa mga sustansya ng gatas at kape upang makapasok ng malalim hanggang sa ugat ng mga dark spots. Ilagay at masahe. Ang pinakamahalagang hakbang, ilagay ang mixture ng pantay-pantay sa buong mukha. Partikular na sa mga pisngi kung saan kayo may mas maraming dark spots. Gamitin ang 2 daliri ang gitna at singsing upang dahan-dahang imasahe ng pabilog o pa-spiral. Maging napakabanayad, dahan-dahang paikotin sa loob ng mga 20 minuto. Ang galaw na ito ay nakakatulong sa mga butil ng kape na tanggalin ang magaspang at tumatandang layer ng balat na nagbubunyag ng isang bagong balat na mas maliwanag sa ilalim. Pagkatapos masahe, magpahinga. Magpahinga at lubos na i-relax ang facial muscles. Maaari kayong makinig ng malambing na musika o radyo. Iwanan ang maskara sa loob ng mga 15 minuto, isang maliit na paalala. Huwag hayaang matuyo ng lubusan ang maskara at magbitak sa balat. Kapag naramdaman ninyong bahagyang tuyo na ito, oras na para banlawan. Pagkatapos ng 15 minuto, banlawan. Hugasan ang mukha sa pamamagitan ng pagbuhos ng malamig na tubig sa mukha upang palambutin ang layer ng kape at pagkatapos ay dahan-dahang banlawan. Ang malamig na tubig ay makakatulong upang magsara ang mga pores na nagkukulong sa mga sustansya sa loob. Sa huli, tuyuin ang balat gamit ang isang malambot na cotton towel, dahan-dahang tapikin sa halip na kuskusin ng malakas. Resulta, agad pagkatapos tuyuin ang inyong mukha, sa paghipo, mararamdaman ninyo na ang inyong balat ay kasing lambot ng seda. Maging consistent at gawin ito 2 beses sa isang linggo. Sa loob lamang ng 1 buwan, sa pagtingin sa salamin, makikita ninyo na ang mga dark spots ay malinaw na kumupas at ang balat ay kapansin-pansing luminaw. Gayunpaman, mahal kong mga kaibigan, ang pagpapaputi ng dark spots ay hindi sapat para sa kumpletong kagandahan. Marami ang nagkumpisal sa akin na ang kanilang balat ay walang dark spots, ngunit ito ay tuyo at magaspang sa paghipo parang balat ng puno. Totoo na ang tuyong balat ay nagiging sanhi ng mabilis na paglitaw ng wrinkles at ang mukha ay mukhang mas mapayat at matanda kaysa sa tunay na edad nito. Kaya, paano natin didiligan ang balat upang baguhin ang tuyong bahagi tungo sa matabang lupa? Ang sikreto ay nasa 2 formula ng malalim na hydration na susunod nating tatalakayin. Inaanyayahan ko kayong sundan ito. Formula 2.
Kape na may langis ng niyog o langis ng olive. Malalim na hydration at pagpapabata ng tuyo na balat. Pag-alis ng pinong wrinkles. Mahal kong mga kaibigan, isang katotohanan na habang tayo ay tumatanda, ang natural na sebaceous glands ng balat ay hindi na gumagana ng maayos, na nagiging sanhi ng matinding dehydration. Upang remedyohan ang sitwasyong ito, pagsasamahin natin ang kape sa langis ng niyog o langis ng olive. Ito ang pinakasagana na pinagmumulan ng vitamin E. Kapag hinahalo ang langis sa kape, ang layer ng langis ay magsisilbing isang barrier na nagpapanatili ng moisture, na nakakatulong sa balat na magmukhang matatag at punan ang pinong wrinkles. Ang paghahanda ng formula na ito ay simple. Mga sangkap: 2 kutsara ng kapeng barako o ground coffee, 1 kutsara ng langis ng niyog o langis ng olive. Pumili ng extra virgin oil, angkop para sa pagluluto o pangangalaga sa balat, basta ito ay tunay. Kalahating kutsarita ng pulot, opsyonal. Kung mayroon kayo, mas mainam. Nakakatulong ang pulot upang mabawasan ang pamamaga at doblehin ang hydration. Kung wala kayo, walang problema. Paghahanda: ilagay ang kape, langis ng niyog, at pulot sa isang lalagyan. Haluin ng mabuti. Mapapansin ninyo na ang mixture na ito ay mas maliwanag kaysa sa Formula 1, na may makapal na consistency at napakabangong amoy. Paggamit: linisin ang mukha gamit ang maligamgam na tubig upang tanggalin ang alikabok at dumi. Pagkatapos, ilagay ang mixture ng pantay-pantay sa mukha. Siguraduhing ilagay ng maayos sa mga bahagi na madalas matuyo, tulad ng pisngi, noo, at lalo na sa paligid ng mata kung saan lumalabas ang mga wrinkles. Ang langis ay makakatulong upang mapalambot ang mga wrinkles na ito ng napaka-epektibo. Sa isang formula na naglalaman ng langis, kailangan ninyong hayaan itong kumilos ng mas matagal upang ang langis ay makapasok sa balat. Mag-relax sa loob ng mga 20 minuto. Ito ang oras kung kailan ang inyong balat ay umiinom ng tubig at bumabawi. Paano banlawan? Ang hakbang na ito ay napakahalaga, mahal kong mga kaibigan, dahil ang langis ng niyog o olive oil ay dumidikit ng husto sa balat. Kung banlawan lamang ng malamig na tubig, hindi ito matatanggal ng lubusan at maaaring barahan ng mga pores. Upang banlawan, gawin ang sumusunod. Una, gumamit ng maligamgam na tubig upang palambutin ang langis. Pagkatapos, gumamit ng banayad na facial cleanser upang muling hugasan ang mukha at iwanan itong ganap na malinis at sariwa. Resulta: agad pagkatapos banlawan, mararamdaman ninyo ang inyong mukha na magaan, malambot, at hydrated sa paghipo ng walang dating kagaspangan. Ang pinong at mababaw na wrinkles ay mababawasan ng malaki dahil sa sapat na hydration ng balat. Kapag nalulutas natin ang problema ng tuyong balat, nababawasan natin ang ating edad ng ilang taon. Gayunpaman, may isang malupit na batas ng panahon na kinakatakutan nating lahat: ang saging. Ang bumagsak na pisngi at double chin ay nagbibigay sa ating mukha ng mas hindi defined at mas mabigat na hitsura. Maaari bang iangat ng kape ang facial muscles? Ang sagot ay oo, kung alam ninyo kung paano ito pagsamahin sa isang pamilyar na sangkap na laging nasa refrigerator. Inaanyayahan ko kayo sa susunod na formula. Ang sikreto para sa isang homemade facelift. Formula 3. Kape at puting itlog, facelifting at anti-saging. Mahal kong mga kaibigan, ang gintong sangkap para sa facelifting na tinutukoy ko ay ang puti ng itlog. Ang puti ng itlog ay naglalaman ng maraming albumin at protina. Sa pagkatuyo, lumilikha ito ng natural na puwersa ng paghila na nakakatulong upang muling hubugin ang ibabaw ng balat at pahigpitin ang mga bahagi na bumagsak. Ang matapang na amoy ng kape ay magtatago sa amoy ng itlog, kaya huwag mag-alala sa paggamit nito. Mga sangkap: 2 kutsara ng kapeng barako o purong ground coffee, 1 itlog. Maingat na ihiwalay lamang ang malinaw na puti. Itapon ang pula
o gamitin ito sa pagluluto. Paghahanda. Talunin ang puti ng itlog. Ilagay ang puti ng itlog sa isang lalagyan. Gumamit ng kutsara o tinidor upang talunin nang mabilis hanggang sa magkaroon ng pinong puting bula. Pagkatapos, idagdag ang kapeng barako at haluing mabuti. Ilagay sa pataas na direksyon. Atensyon! Hindi tulad ng dalawang naunang formula, ang paraan ng paglalagay nito ay napakahalaga. Ilagay ang mixture sa balat. Sa paggawa nito, tandaan na islide ito mula sa baba hanggang sa tenga at mula sa gilid ng ilong hanggang sa sentido. Huwag kailanman islide pababa dahil gusto nating iangat ang balat. Pagkatapos ilagay, mag-relax sa loob ng mga 20 hanggang 25 minuto. Magbigay ng espesyal na atensyon sa panahon ng paghihintay upang matuyo ang maskara, iwasan ang pagsasalita, pagtawa. Sa oras na ito, ang puti ng itlog ay natutuyo at nagpapahigpit ng balat, at ang paggalaw ng facial muscles ay lilikha ng wrinkles nang hindi sinasadya. Mas mainam na manatiling hindi gumagalaw at ganap na nakarelax. Kapag naramdaman ninyong tuyo na ang maskara at mahigpit ang balat ng inyong mukha, gumamit ng maligamgam na tubig upang dahan-dahang wisikan ang mukha, palambutin ang maskara, at pagkatapos ay banlawan ng maayos. Sa huli, banlawan muli ng malamig na tubig upang magsara ang mga pores. Resulta, agad pagkatapos banlawan ang inyong mukha, malinaw ninyong mapapansin na ang inyong balat ay mas matatag at defined, na parang bagong tapos mag-exercise ang mukha. Kung kayo ay consistent, ginagawa ito 1 o 2 beses sa isang linggo, ang inyong mukha ay magmumukhang mas sculpted at mas bata. Mahal kong mga kaibigan, inalagaan natin ang ating balat upang ito ay maging matatag at malambot, ngunit kung sa pagtingin sa salamin, ay makikita ninyo ang inyong mata na may maitim na eye bags at namamaga dahil sa kakulangan ng tulog sa pagtanda. Ang inyong ekspresyon ay hindi pa rin magiging ganap na sariwa. Sabi nila, ang mata ang salamin ng kaluluwa. Kaya bibigyan ko kayo ng isang maliit na trick, ngunit napakakapaki-pakinabang upang buhayin ang inyong mata sa susunod na formula. Espesyal na formula. Kape ng yelo, paggamot sa eye bags. Mahal kong mga kaibigan, ito ang sikreto na pinahahalagahan ko ng husto, iniaalay sa mga naghihirap, sa insomnia at paikot-ikot sa kama sa gabi. Sa ating edad, ang tulog ay intermittent. Sa paggising sa umaga, ang mga mata ay namamaga at ang mga eye bags ay malalim na nagpapamukha sa mukha na napakapagod. Upang maibalik ang sigla ng tingin, sundin ang mga hakbang na ito. Ang pamamaraan ay napakadali. Maghanda ng 1 tasa ng matapang na black coffee, walang asukal o gatas. Hayaan itong lumamig at pagkatapos ay ibuhos sa isang ice cube tray na ilalagay sa freezer. Bawat umaga sa paggising, kumuha ng 1 ice cube ng kape. Mahalagang babala. Huwag direktang ilagay ang ice cube sa malamig na balat sa paligid ng mata. Maaring magdulot ito ng cold burns. Balutin ang ice cube sa isang manipis na baby towel o malinis na panyo. Paggamit. Hawakan ang nakabalot na tuwalya at dahan-dahang islide ito sa paligid ng eye socket at sa mga eye bags. Ilipat ito ng tuloy-tuloy. Huwag iwanan sa isang lugar ng matagal. Sa dahan-dahang pag-slide nito, ang lamig ng yelo ay magpapaliit sa mga daluyan ng dugo na nakakatulong upang mabawasan agad ang pamamaga ng mga eye bags. Ang caffeine sa kape ay maabsorb sa balat na nakakatulong upang matunaw ang maitim na eye bags. Sa loob lamang ng 2 minuto bawat umaga, ang inyong mata ay makakaramdam ng ginhawa, mas maliwanag, at mas nagliliwanag. Hanggang dito, mayroon na kayong 4 na kahanga-hangang kayamanan para sa pagpapabata ng balat. Ngunit, mahal kong mga kaibigan, kailangan kong sabihin ito sa inyo ng totoo. Ang pinakamahusay na gamot na ginamit ng mali ay maaaring maging lason. Ang matured na balat ay napakadelikado at marupok. Ang isang maliit na pagkakamali
ay maaaring magkaroon ng masamang epekto at makasira dito. Upang hindi masayang ang inyong mga pagsisikap sa kagandahan, hinihiling ko sa inyo na manatili at pakinggan ng mabuti ang mga sumusunod na mahalagang babala upang ang kagandahan ay maging ligtas din. Ikatlong bahagi. Mahalagang babala sa paggamit ng kape para sa kagandahan. Pino ng kape. Huwag kailanman gumamit ng ground coffee na magaspang na may malalaki at hindi pantay na butil. Kakalmot ito sa balat ng mukha na magdudulot ng microlesions na hindi nakikita ng mata. Pumili ng pinong ground coffee o ginamit ng kapeng barako. Dahil sa paggawa ng kape gamit ang mainit na tubig, ang mga butil ay lumambot at lumawak na. Dalas ng paglalagay. Ang pagmamadali ay hindi magandang tagapayo. Dapat lamang itong gawin 1 o 2 beses sa isang linggo. Ang paggawa nito nang madalas ay maaaring magpatinipis ng balat na ginagawang mas madaling kapitan ng araw. Pagsusuri ng reaksyon. Ang konstitusyon ng bawat tao ay magkakaiba. Ang isang bagay na mabuti para sa isa ay maaaring hindi maganda para sa iba. Kaya, bago ilagay sa buong mukha, kumuha ng kaunting mixture at subukan ito sa bahagi ng balat, sa ilalim ng baba o sa likod ng tenga sa loob ng 15 minuto. Kung walang kapansin-pansing reaksyon, ilagay ito sa mukha. Kung makaramdam ng pangangati o pamamaga, banlawan agad at itigil ang paggamit. Proteksyon sa araw. Ito ang pinakamahalaga. Pagkatapos mag-exfoliate gamit ang kape, ang bagong balat ay malalantad. Kung lalabas sa araw ng walang proteksyon, ng walang malapad na sombrero, ang mga dark spots ay mabilis na babalik. Protektahan ang inyong balat mula sa araw. Pagpili ng purong kape. Gumamit ng purong kape na hindi hinaluan ng mantikilya, mais, o kemikal na pampabango. Ang kapeng iniinom ninyo ang dapat ninyong ilagay sa inyong mukha. Dapat itong purong upang maging mabuti para sa balat. Mahal kong mga kaibigan, ang pagtanda ay isang batas ng kalikasan. Hindi natin ito maiiwasan. Ngunit ang tumanda ng may kagalakan, ang tumanda ng malusog at maganda, at ang mahalin ng ating sarili ay ganap na nasa ating mga kamay. Sana sa mga maliliit na tip na ito ngayon tungkol sa kapeng barako, makahanap kayo ng kagalakan sa pang-araw-araw na pangangalaga sa sarili. Huwag isipin na dahil matanda na kayo ay hindi na ninyo kailangan maging maganda. Ang kagandahan ay para sa atin upang makaramdam ng kaligayahan at kalusugan, upang makita tayo ng ating mga anak at apo na nagliliwanag at makaramdam ng kapayapaan. Subukan ito ngayon mismo, at kung makakuha kayo ng resulta, huwag mag-atubiling bumalik dito at magkomento upang malaman ko at ng lahat. Ang inyong mga komento ang pinakamalaking kagalakan ng aking channel. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, bigyan ninyo ito ng like, mag-subscribe sa channel, at huwag kalimutang i-click ang kampana sa tabi upang bawat beses na may bagong video tungkol sa kalusugan at kagandahan ay kayo ang unang makakatanggap ng notification. Ibahagi ang video na ito sa Facebook o WhatsApp sa mga kaibigan at pamilya upang makita rin nila ang aking channel ni Dra. Ligaya Santos ay naghahangad sa inyong lahat ng masaganang kalusugan, kapayapaan sa loob, at sana ay manatili kayong bata hanggang sa susunod na video.